Magandang gabi mga kabayan and welcome dito sa aming second episode sa Kabayan Nippon Channel. Naku, marami na naman kaming inihanda para sa inyo. Di ba, Colette? Yes, Reg. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kabayan at magandang gabi din sa iyo, Reg. Ay naku, maganda ka pa sa gabi dahil mamaya meron tayong mga guests. Dalawa ito, fashion bloggers, mga fashionista, kaya I'm sure marami kayong mapupulutan tips mula sa kanila. Kaya naman, ako, ang trading at fashion ngayon, napaka-exciting yan, Reg. Parang kakaiba siya no? At hindi lang po yan. Mamaya, meron din po tayong bisita dito na idolong-idolo po siya ng mga Pilipino dito sa Japan. Naku, mukhang kilala ko yung tinatawag mo na idol. Yes. Yes, at abangan nyo rin mamaya, binisita ng aming KNC Patrol, ang Inoshima. Yes. Abangan nyo rin po ang mga tips ni Colette ngayon para ngayon sa ating pangkalusugan po yan, di ba? Yes, at syempre, hindi po mawawala ang portion ni Miss Arina sa ating KNC Nihongo Everyday. At lahat po yan sa pagpabalik ng KNC Kabayan Ating To! Noon, ang internet ay isang informative tool lang. Bagong-bago pa lang noon ang World Wide Web. That was 20 years ago. Isa itong simple at payak na kung saan ang binibigay na impormasyon ay diretsyo lang. Pero habang lumipas ang panahon, naging interactive ang internet. Ngayon, pwede na mag-shopping, makinig ng music, manood ng paboritong programa, at makasagap ng balita sa internet. Ang internet ay nagkaroon ng web evolution or social media kung ating tawagin. Dito, nagagawa na natin makipag-communicate using Skype, Facebook, Twitters, and the likes. Dahil dyan, ipinanganak ang tinatawag nating weblog or blog. As the internet became more social, blog gained in popularity. As of now, meron tayong 1 million blogs every day na pumapasok, offline or online. At dahil dito, naging popular ng mga bloggers, ang mga artists, politicians, business, society, and fashion world. And for today, we have two special guests na magtatakal sa ating fashion blog.こんにちは、空の金子です。空のモットーは空が空のようなサロンになること、これをモットーに日々努めてまいります。
Evening mga kabayan and welcome to KNC. And of course, for our first segment, we have two very special guests. They are internet fashion bloggers. Ibig pong sabihin, sila po yung mga nagbablog ng mga latest trends and outfits. So help me welcome one of our guests, none other than Miss Carrie Watanabe. Hello, Carrie! Hi, Reg! Good Hello. evening! At saka good evening din sa lahat ng mga televiewers ng KNC. Yes, thank you so much. And of course, maraming salamat pinaunakan mo kami dito sa KNC. Can you tell us something about yourself? Well, aside from blogging, I am also an elementary school English teacher. That's nice. Thank you! And aside from that, what's your hobby aside from blogging? I like to take pictures. Instagram. Instagram. Addict ako sa Instagram, I have Yeah. to say. Yes, thank you so much. And then, this time naman, we would like to introduce to you another guest, of course. Help me welcome Mr. Jervin Macy. Hi! Hello, Reg. Hello din sa mga manonood ng KNC. Yes, and of course, hello to you too, Jervin. So, can you also tell us a brief something about yourself? So aside from blogging, I also teach English and dance in an international school, kindergarten. Kindergarten. Oh, I see. So, Jervin teaches kindergarten. And how about you teach? Elementary student. Elementary students. Wow. And you are both fashion bloggers. Yeah. Kinda. So- I have to say, I prefer to be called personal style blogger. Oh, I see. So, let me rephrase that. So, ibig sabihin, do you consider yourself as fashion bloggers or a different title? I would consider myself as a personal style blogger. Personal style blogger. How about you, Yes. Jervin? Ako, I am more of a personal style blogger, but yeah, sometimes I also blog about fashion trends, fashion news. So, for our televiewers who are watching us right now, what is the difference between fashion and style ba? Can I answer that? Go ahead. Go ahead, Okay. Jervin. So, fashion is more about what is new. So, ano yung trend ngayon? Ano yung bago? Ano daw yung dapat susuotin ng mga bago? Ano yung magiging in? We're in Style? Yeah, style is all about yourself. It's knowing yourself, knowing what suits you, what you like, and what message do you want to say to other people through the clothes that you wear. Oh. So, ibig sabihin, style is from within. So, ibig sabihin, style is more of a personal thing. Yes. Exactly. Tsaka, pag sinasabi mo na fashion blogger, parang you have to keep up with the trend. Yan, hindi ko yun kaya. Mahal mag-keep up ng trend. Ay, tama ka dyan. Oo. So- Lalo na ngayon, mahal ang bilihin. I totally True. agree with you. Very. Alright, and this time naman, tell us something about why did you start blogging? Why did you start? When did you start? And how often do you blog? How about, let's start with you, Carrie. Ako, I just recently kaka-celebrate lang namin ng 1-year anniversary namin. Oh, happy Yes. anniversary! Thank you! Happy anniversary! So, it all started sa Facebook talaga. Uh-huh. My best friend introduced me to this blog called whatIwore.tumblr.com. Si Jessica Quirk. Siya nagpauso nung What I Wore. So, palang mag-outfit ka lang anong sinuot mo. Tapos, may album ako dun because of that blog. Isang album ng Facebook. It's like a documentation of all the outfits that I've worn over the years. Well, 2 years lang naman. So, after 2 years, yung mga friends ko talaga nagpo-push na, Carrie, why don't you, it's about time that you start blogging. So, nag-start siya last year, pero sunod-sunod na siya this year lang when my friend Rexy came to join, na siya na talagang official photographer ng blog. Wow. And that's again, congratulations to you Thank for you. having a successful 1 year. Yay, thank you. You're welcome. And this time, how about you, Jervin? Ako, How did you start? And why did you start? Well, I started 3 years ago, Mhm. May 2010. 2010. Yeah, May 2010. So, basically, syempre, nung 2010, bata ka pa, so, medyo selfish yung reason, masyado mababaw. I just wanted to be famous. Oh! Yun lang yun. I just wanted to be famous. Kasi I got to know this Filipino fashion blogger called Brian Boy. Si Brian Boy talagang naging, naging super sikat talaga siya sa ibang bansa na he often brushes his shoulders and his elbows with fashion designers like Marc Jacobs, Dolce & Gabbana. So
So, I'm like, gusto ko rin yan. Gusto ko rin na buhay na ganyan. It's glamorous, di ba? So, but then, after the years, syempre, marami ka natututunan about life, about everything. So, parang ang vlogging na lang sa akin ay isang channel of creativity. Parang, okay, I'm just gonna do this because I'm stressed. I wanna distress and get rid of the pressures. Maging masaya lang ba? Oh, so more so this became your hobby. Yes, Yeah. stress reliever. Exactly. Yes, that's very nice. Oo, maganda rin yan na meron kayong pinagkakaabalahan maliban sa busy life niyo bilang English teachers. Yes. And syempre, di ba, dito sa Tokyo, dito sa Japan, talaga mabilis ang buhay, marami kang ginagawa, minsan talaga nakakasis. Kasi malayo ka rin sa pamilya mo sa Pilipinas, di ba? So, you have to find a way how you can make Make use of your time. yeah, Yes. exactly, Yes. and be happy. Alright, so this time naman, can you tell us what can we expect or find at your vlogs? For you, Jervin. Ako, it's more, I try to make like it's very casual. Mm-hmm. Parang kwento-kwento lang, tapos may mabasa ka, tama-tatawa ka lang talaga. So, it's not just about the outfits, diba? Parang, it's also entertaining the readers. The readers. Okay. And how about you, Karen? Ako naman, kayong mga babae, minsan nasa harap tayo ng ating closet full of clothes, and sasabihin natin, wala akong masuot. Pero andyan na, hindi na mga siya mako-close. So more on, it's an inspiration. It doesn't mean that ika-copy nila yung outfit ko. I like to say I am a restylist. So you use your old clothes and restyle them for another occasion. Exactly. Like for example, what I'm wearing now, this Matipid yun, ah. very. So like what I'm wearing now, this is just a regular little black dress. Sinapawan ko lang siya kasi nagamit ko na to dati sa isang event. So sinapawan ko na isang skirt para it looks like a different outfit. Yes, and of course I love the shoes. Oh, thank you. Yes, it's pink. Anyway, normally, it happens talaga. There are some what we call violent reactions from your followers or your readers. Kasi, syempre, hindi naman tayo lahat nagtutugma sa mga kagustuhan nating isuot or yung type nating gamitin. Do you have those kinds of comments in your vlogs? Ako personally, kasi bago pa lang ako, so I'm very sheltered with my friends, na sila talaga yung readers ko talaga, friends and their friends. So, wala pa akong experience na bashers. And also, yung sa WordPress community, may mga magko-comment. It's all positive comments. And of course, I would also reciprocate na nagbibigay din ako ng positive comments sa kanila. Kasi mga baguhan pa kami. Yes. Ikaw bago pa. How about your Bashers. Yes, you told us a while ago, 2010. So, it's already 2013. I'm sure may na-experience ka na. Meron, pero How do you handle that? it's either you talk to them in a very nice way, in a very professional way, or it's either you just practice the art of ignoring. Deadma. Exactly. Deadma. Kasi, hindi nakakatulong na i-absorb mo yung sasabihin nila sa'yo na, fine, okay, take Take it constructively. yung constructive criticisms, but if you take it too personally, na parang pag masyado ng personal yung mga sinasabi nila, just mind them because they don't really know you. Yes, Diba? yes. And Personally. for one thing, mga kabayan, kaya nga sila tinawag na style bloggers, it's because that is their personality. And gusto ko din yung i-quote yung sinabi mo dati na, my style, my rules. So, gusto ko Exactly. yun. Yes, Snap. that's very correct. Alright, for my next question. So, you told us that being a stylist is personal. So, can you define your styles? Let's start with you, Jervin. For me, I can say that my style is eccentric, meaning I gain inspiration from different areas, different fields, different kinds of people. I can be street style today, tomorrow pwedeng preppy, or the next day maging bohemian, or the next day maging rocky, or the next day maging, I don't know. But it's just a mixture of everything that I find nice, and then I put a touch of myself to it, and then that's it. I see. And how about you? Ako naman more on classic with a twist.
like, gusto ko may element of surprise, but I like to wear classic clothes na parang maulit-ulit ko siya palagi. I see. Para naman palang sa'yo din pala itong pagpa-fashion, di ba? Classic with a twist. Exactly. Pero, hearing from your answers, isn't it expensive? Like what you said, for today, you're like this, the following day, you're a different person, and another day, you're a different person again. Hindi ba masyadong expensive yun? Depende kasi kung ano naman yung kung ano naman talagang gusto mo, if you are into brands, if you're into luxury brands. I don't hindi masama para sa akin yun. But you have to be smart. You have to be smart with your purchases. Alam mo kung dapat mo bang bilhin nito? Is the price reasonable for the quality? Para kung bibili mo ba to, gaano mo katagal magagamit, ilang beses mong magagamit pa? Yun, parang you have to be a smart buyer para hindi in the end hindi ikaw yung talunan, hindi yung budget mo yung talunan. Kasi, some people kasi, when they talk about style, it means cozy. Yung iba, they think, if you're a stylist or a fashionista, as they say, kailangan talagang kakaiba ka. Ibig sabihin, the things that you buy are expensive, mostly, but not entirely, di ba? Because we could buy some clothes that are not that expensive, but it looks nice on you. Exactly. Just look for your particular style and imimix mo siya. Siyempre, may mga expensive at saka may mga mura din na nabibili natin sa local department stores. So, imimix mo lang siya. And number one talaga, your confidence. If you're confident with what you're wearing, everything else will follow. Oh. And if I may add din, kasi one of the good things that we can learn from the Japanese people when it comes to fashion is the mix of high and low. Meaning parang yung mga mumurahin mong damit, yung mga second hand mong damit, pwede mong i-partner sa mga branded mong damit. So it's a nice thing kasi sometimes people think like, oh, kailangan lahat ng suot ko mamahalin para mukha din akong bongga. No, it should kailangan talaga bagay sa'yo. Yes. For sure, it is how you carry yourself. Exactly. It's not the thing that you wear. True. Yes. Alright, and this time, I would like to ask you naman, who influenced you in fashion? For you, For Carrie? me, I have to say my best friend Rona in the Philippines. So, this is from Philippines pa pala. Oo, from the Philippines. So since college pa, kami talaga yung I love what you're wearing. Ganun talaga. So, doon nagsimula. And even with the blog, siya din nag-introduce sa akin, as I mentioned earlier, about Jessica Quirk. So, dati, nagbo-vlog kami, pero siklet lang na kami lang dalawa nakakakita. And then... Ay, hindi vlog yun. Dalawa na nakakita. Nahiya pa kami dati. So, siya talaga yung influence ko in terms of fashion. I see. And how about you, Jervin? Ako, I get influence from different kinds of people. I mean, pero mainly if you're going to ask, if you're referring to fashion bloggers or fashion editors or fashion icons, for me, fashion influence ko talaga first Brian Boy, and then this is Spanish blogger. His name is Pelayo Diaz. And then, who else? Napaka-international mo. Locally, wala ba? Locally, sino ba? Gusto ko si Camille Ko. I like her style. And also sa international, gusto ko si Wendy Nguyen. Wendy's Lookbook. So, yan yung fashion icon ko. Local. Ang dami kasi meron sila David Gison, meron Ang gwapo nun, ha? Oo, saka si Robbie Beecroft of robbieoffduty.com. God. Well, ako naman na naka-influence naman sa akin is myself. Which is important. Which is important, That is of course. style. But diba? of course, not necessarily, because before I went to Japan naman, kasi I really love anime and I like the way they wear clothes, kakaiba, diba? So, medyo ini-incorporate ko lang ng konti. Wag naman sobra-sobra. Thank you so much for my highlights. Yes! In fairness, ang ganda. Animated I was ka about to say dyan. that. Kami-kami-ha. So, as a stylist naman, what are the things that you must have in your closet? At least 3. Can you? Three? Yeah, for female.
Okay, so number 1, little black dress. Like this. Like this one. Okay. Except the skirt, just the black dress. Okay. But it can be a little black. Anyway, little black dress. Second would be black pumps. Black pumps. Yung shoes na pointed. Okay. That one. And third, anything leopard. Like it could be a scarf, a belt, yung pang accent. Yes. Leopard will always be here to stay. Okay. And how about for the meal? Males, basically, a guy must have a white button-down shirt and then the perfect denim jeans and then black shoes. Black shoes. Very classic. Very classic. Classic, but you know, you can accessorize it. Accessorize it para it will suit your style. Okay. So, another thing, what tips can you give to our viewers naman that they can use for autumn, this coming autumn? Ako naman, kasi gusto kong maging practical, you can always use whatever you have in your closet. Ang anuin ko lang yung colors for the season. What are they? Maroon. Maroon. Paulit-ulit na lang ang maroon. Tsaka yung Ba't ka natawa? Kasi paulit-ulit. Wala nga akong maroon eh. si maroon. Tapos, the color of the year, which is green. Yes. But medyo pa-darker siya, which is battle green. Uh-huh. And the third color is mustard. Uh-huh. The mustard yellow. Okay. So you can always incorporate, of course, the black will always be there, the red will always be there, pero i-incorporate mo lang yun siya. In ka na. Okay. And how about you? So, AW 2013, madalas, blue is really in. As in blue, everything. Blue is in. And then, gray on gray on gray. As in lahat gray. Different levels of- tones lang. Different tones of gray. And then, believe it or not, magiging in ang, what's this? Turtleneck. Turtleneck. Yes. Ako kasi nung sa mga maraming lumabas na sa mga collection sa Milan, sa Paris na talagang mostly na dominate ng turtleneck. So medyo magiging in siya ulit. Magiging in turtleneck. I see. And the plaid also, babalik na naman si plaid, the red one. So yung mga natatago yung mga plaid polo button downs, gagamitin nyo na naman siya for autumn. Actually, that is one thing nice about fashion kasi fashion just come around, comes and goes. Yes. So that's why it's very important to buy classic pieces para hindi masayang yung pera nyo. Gagamitin nyo pa rin next year and in the coming years. Yes, thank you so much sa mga advice ninyong dalawa. No problem. And this time naman, how can we catch you naman? So where can we stalk you? Okay, for me, you can check it down here, my website, carriewatanabe.wordpress.com. And you can also follow me on Instagram, Carrie Sensei, that's my personal Instagram. And I have also for the blog, which is Chic Sensei. So, comment lang, and like. Alright, how about you, Jervin? Yeah, my blog's URL is jennycrisville.com. So, yeah, you can... Nandito? Yeah, somewhere there. Twitter and Instagram, I have, it's at Mark Jervin Macy. GervinMacey. Yeah. There you have it, our two personal style bloggers. Sabi nga nila, you don't have to wear something expensive just as long as you look good in it. So once again, thank you to you, Carrie, and thank you to you also, Jervin. And we'll be back again later for our next segment. So, stand by. KNC, Kabayan Ating To!
Magandang gabi po sa inyong lahat mga kabayan. Ang KNC Patrol po ay nagpunta sa Enoshima. So, papakita po namin sa inyo kung gaano kaganda ang lugar na ito. Para po sa mga ibig pumunta sa Enoshima, sakay kayo sa Odakyu Line at bababa po kayo sa Enoshima, Katase. My name is Zach Barthalby. I'm the owner of ZBE Business English. We are in Tokyo and have been in this area for the past 5 years. We can help in improving your presentation skills, meetings, negotiations, intercultural skills in the workplace, and also to improve your basic grammar and vocabulary through the TOEIC examination. Join ZBE now and we can help you to improve in these areas. Thank you very much. Nihongo Everyday 皆さんこんにちは、アリナです。今日も一緒に楽しく日本語を勉強していきましょう。Hello everyone, this is Arina. Let's enjoy and study Japanese together. Today, let's try to write hiragana. Japanese letters are consisted of 3 kinds of letters: hiragana, katakana, and kanji. There are some exceptions, but basically hiragana is consisted of 46 kinds of letters.
First, let's start from basic 5 letters. This is the basic of the basics. 1. A, I, U, E, O. This is the first line, A. And the second line starts with K. Ka, ki, ku, ke, ko. So you add K to the first line, A. Like K plus A is ka, and K plus I is ki, and ku, ke, ko, and the rest are the same. So remember, A, K, S, T, and H, these first letters, and add to A, I, U, E, O. So, from the first, I will explain it again. First is line A, I, U, E, O. And second is K, Ka, ki, ku, ke, ko. Third is start with S, Sa, shi, su, se, so. Fourth is start with T, Ta, chi, tsu, te, to. These are the exceptions. We write as chi, is chi, and usually we use ti instead of chi. But these are all from start with T. And number 5 start with N, na, ni, nu, ne, no. And number 6, ha, hi, hu, he, ho. So just remember A, K, S, T, and H. Okay, that's all for today. Let's continue to lesson 3 next time. それでは皆さん、また次回お楽しみに。さようなら。Magandang gabi po mga kabayan. Nandito po tayo ngayon sa Kulet Tips natin ngayong gabi. So, bali, ang gagawin ko po ay pagbibigay ko ng tips sa inyo ngayon kung paano po tayo gumawa ng isang fresh juice na makakatulong po sa ating katawan at sa ating detox. Ang juice po na ituturo ko sa inyo ngayong gabi ay ang tinatawag po nating glowing green smoothie juice. So, ang mga tao, mas makakabuti po ito sa katawan nila at sa mga sumusubok po nito. Na? This juice will decrease you from bloating o pananakit ng tiyan. Improve, your skin will be health with constipation. Ang ano po natin, no? So, ang isang nagustuhan ko po dito sa glowing skin smoothie ay pinagaganda po niya ang ating mga skin na mula sa loob at ng iyong katawan na siyang makakatulong po sa ating mga kuko, ganun, sa kalusugan, ganun. At nagbibigay lakas din po ng ating katawan at sa toxic at lalong-lalo na po yung nutrients niyan at yung sa ating mga buhok, no? So, marami pong magagandang benefits ang mga may bibigay sa simple na juice na ito, kaya panoorin niyo po ako ngayon at ituturo ko po sa inyo ang sangkap kung paano po gawin ang mga juice na gagawin kong ito ngayon.
Siya nga po pala, ang pinakamagandang kapalit ng inyong breakfast dahil sa nakakabusog din po ito sa umaga, no? So, pwede po natin, ito lang ang inumin natin for pag sa umaga po, no? At maganda po ito sa ating katawan. So, uumpisahan ko na po ngayon ang aking gagawing juice, ne? So, kailangan lang po natin ngayon ay isang blender mix, no? Ito po siya. Ne? Glowing green smooth po. Ang recipe po niya ay ang Kimberly Cider Books po. Doon ko po siya nakita, ne? So, ipiprepare po natin lahat ngayon ang mga ingredients bago po natin ito gawin, no? So, ang kailangan lang po naman natin ay ang 1/2 cup of water, and then romaine lettuce chop, and organic celery, ne? At kailangan din po natin ng small bunch of spinach. And then, kailangan din po natin ng organic apple. Chop po siya. And then, kailangan din po natin ng pears, ne? Nashi po ito ngayon, ha? So, kailangan din po natin ng isang organic banana, ne? So, juice, at saka kailangan po ng parsley. Parsley po pala, kailangan din, ne? At slant po yon, ha? Slant lang po siya. So, juice of 1/2 fresh organic po nang kailangan din po natin ng lemon. Ne? So, ang dapat po natin gawin ito, lahat po yan, yung itong Roman lettuce, bali, kuha po tayo. Lalagay po natin siya sa blender na may tubig. Bali, ganyan po siya. Yan. And then, lalagay po natin ng spinach. Ne? Kunti lang po yung kakasya po sa blender po natin, no? Tapos, ano muna natin? Haluin muna po natin siya. Parang ganyan. Yan. Kunti lang po. Haluin po natin ulit. Dito lang dito. Okay? Para hindi po dumadami yung vegetables. And then, lalagyan po natin siya ngayon ng peach. Yung nashi. Kahit na konti lang pwede na siguro to. Yung talagang kayang mailagay siya. Ne? Ayan po. Then, lagyan din po natin siya ng apple. Apple. Tanin muna natin. Baka mamaya hindi na magkasya. Yan. So, titignan po natin, baka mamaya sumusobra. Tapos, ang pinakahuli po natin, lalagyan na po natin ng lemon. Lagyan din po natin siya, lagyan natin lahat yung lemon. Tapos, lalagyan din po natin siya ng banana. Malaki tong bananang to. Bali, kalahati lang po muna lalagay natin. Tapos, yung kalahati, hahatiin po natin ulit sa kalahati para magkasya po lahat sila dito at aapaw na po siya kasi i-blend po natin siya. Siguro yung pag-blend natin hindi po tatagal ng mga 2 minutes, mga ayan. Bali, yan na po siya. Yan. So, sa morning po, pwede po natin itong, parang rice na po natin to kasi maganda po sa katawan kasi fresh na fresh po siya. Okay, mga kababayan, ito na po ngayon ang ating ready na tinatawag nating glowing juicy smoothie po siya, ne? Titikman ko po siya ngayon. Wow, ang sarap. Grabe. Ibang-iba po talaga pagka fresh talaga yung mga gagamitin mo, i-blend mo po siya. Napakasarap po niya. As in, subukan nyo po mga kabayan. At ito po, ang bagong tips ngayon ni Colette.名の会話は日本語の会話なんですけど、まあ割と英語表記とか外国語のお店の表記っていうのが結構多い中で、僕は割と日本を打ち出したくて日本語の会話
ず第一に考えて、そこからこう一緒にヘアスタイルを作っていけたらなと、信頼関係がすごく深く結ばれるんじゃないかなっていう感じで、オープンから4年半経ちましたけど、会話に来たらリラックスしてワクワクする力もご提供させていただいてます。ぜひ一度ヘアスタイルでお困りの方は、当店にいらっしゃってください。Welcome back, ladies and gentlemen, and this time we have a very, very special guest dito sa KNC. Isa po siyang batikang ng mga awit, pero hindi lang basta mga awit, kundi isang total performer. Napakagaling po at nakakatawa pag pinanood ninyo in the sense na nakakatawa, nakaka-entertain. Di ba, Colette? Yes, Kuya Reg. Papakilala po natin yan dito sa KNC, ang napakagaling na isang mga awit dito sa Filipino and Japanese performers po. Walang iba kundi si Miss Carol Idol Inagaki. Good evening po, Ma'am Carol. Good evening, Tita Carol. Good And evening. welcome to KNC. Yeah, thank you so much. Good evening po sa inyong dalawa. At ako'y natutuwa na pinaunlakan niyo ako rito ngayong araw na to, which is very unexpected, no? Parang feeling ko na rin na artista. Artista ka naman, Tita Carol, ikaw naman, no? Hanggang ngayon, hindi ko feel na talaga artista ba ako? Hindi, wala. Hindi, artista ka, Tita Carol, kasi una-una sa lahat, ang pangalan mo may nakatag na title na idol. Bakit ka ba tinawag na idol? Oo nga mas ako nga, nagtataka din ako eh. Ano ka ba, rebulto idol? Rebulto yun. Hindi, kaya palagay nyo bilang mga nganta, hindi lang kasi ako kanta, kundi nagtutok-tok ako on stage, talk and sing ako eh. And then sa kakulitan ko, nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko, naglalaro ako doon, tapos patawa ng patawa, kakanta, kaya idol ang tawag sa akin kasi makulit ako eh, para akong bata. Ay. O kaya siguro tinawag nila ako idol pag nakakita ko sila sa labas. Hi! Kahit bigla na, hello! Sino yan? Ewan ko. Sino, di ba? Parang feeling ko, ganun. Oo nga eh. Kuya Reg, alam mo ba si Tita Carol, no? Ano yan eh, pag nasa stage na siya, ang dating niya is wala siyang pakialam pero ang galing na kumanta. Oh, actually, gano'n naman talaga ang mga performers eh. Oo. Pagdating mo sa entablado, ang tao, i-entertain mo lang niya. Wala kang pakialam. Ang pinunta mo ron is i-entertain sila at mag-enjoy sila. At ganun ko nakikita si Tita Carol. Ini-enjoy niya yung sarili niya at the same time, tiyak niya na nag-i-enjoy din yung mga nanonood sa kanya. Yes. Kasi yung mga natutulog nga eh, nagigising na pag siya na ang kakanta. Oo, di ba? Oo, sa totoo lang. Malaking hall, ano? Kahit di puno yan. Oh, mga tao doon. Oh, walang tao doon ba? Dito. Dito kayo lahat. Dito kayo. Para lahat yung kita ko lang sa isang lugar. Oh, yes. Sabi ko, thank you for coming. Walang natawa doon. Kaya hindi sila. Hindi, Tita Carol, matanong ko lang po. Saan po ba kayo nag-umpisa kumanta? Sa Pilipinas ba? Yeah, since I was 21 years old. Wow, very young. But you look young pa rin naman. Oo naman. Thank you. Yes. Oo, sa sobrang young nyo nga ngayon, hindi ako nasanay sa outfit nyo ngayon. Alam ko Ako rin eh. Nagulat ako sa suot niya ngayon eh. Sino ba director nyo dito? Ba't di sinabi sa akin na ganito, dapat suot mo, ganito, ganyan? Pero yung pretty Ay, tita, bagay sa'yo. Okay Bagay lang mo. naman. Oo. Alam mo, nagugulat ako pala pag nakikita kita nakaganyan kasi parang kakaibang nila lang ang nakikita ko. Eh. Hindi na ikaw nagugulat, lahat sila nagugulat, Diyos ko. Mamaya sa Facebook yan, makano na naman yan, title na naman yan, gulat na naman sila, no? Anyway, tita, so, sa Pilipinas ka po nag-umpisa, ng 21 years old ka. Sa banda po ba ito? No, nung panahon na yon -1, karamihan. Nagma-1 Yeah, kayo, solo no? ako. I see. Yeah. Napakabatang age naman. Then, yung pumunta kayo dito sa Japan, kumakanta pa rin kayo. Oo, doon habang wala pa yung visa ko, kumakanta pa rin ako doon habang naghihintay. At actually, na-hopeless nga ako noon eh. Akala ko hindi na ako makuha kasi hindi mo masyadong gandahan. Hindi ako masyadong type ng mga Hapon. Kaya ang tagal kong napunta rito. Ay, Diyos ko. Buti na lang napunta ako. Thank you talaga sa Japan. Yun.
Ano ko naman? Sabi naman nila tita, beauty lies in the eyes of the beholder. Buti na lang na-behold mo. Lalim naman nun. Ibig sabihin nun, na-behold mo si Tito James. Yes. At si Tito James ay laging nakasuporta sa iyo ngayon, di ba? Oh, ayan, si Tito James, kita nag-ilong. Thank you, James, for the support. Napaka-supportive. Para si Chris Aquino lang na nun si James Yap din. Oo. Pareho sila eh, di ba? So, di siya? Oo. James ba naman siya? Si James ba? Yeah. Ay, ako, magaling pala mamaril si Tito James. Galing. Magaling mamaril. James Bande. Wala naman siyang baril. Uy, alam mo rin nako, ewan ko, basta. Tas ano? Sa ano pala, dito sa Japan, bali kami nagkasama kami ni Ma'am Carol sa ano ba yun? Yeah, sa Pilipinas Pilipinas Kumahal. Kumahal. Doon ko siya nakilala. Doon kami nagsama. Tapos ano yung pagiging continuation natin sa Filipino community. Sunod-sunod na yun. Si Tita Carol naman kasi nakasama ko siya dahil sa mga charity events kumakanta rin kasi ako nag-guest din ako. Yes, oo. So talagang all around talaga si Tita Carol, mapa-charity, mapa-big event, very supportive siya para sa Filipino community. Yun naman pala eh, pareho pala kayong singer. Ba't hindi kayo, try nga. mo nating, Galing-galing gusto ko kaya. marinig dalawa, duet kayo. Ngayon lang, konti lang. Wala naman kami practice eh. O yun nga, kung ano lang yun, pwede na yun. Ganun ba yan? Ano iduduwit Ano naman natin naman? dalawa? Yung walang kabatayang English lab? Ay, ikaw ang lalaki. Sabi niya, sige, ako lalaki. Sige, konti lang. Oy, sanay na mga tao na sino lalaki sa atin. O, diba? Ano ba yan? Sige, umpisahan ko. Sige, go. Sige. Lalaki ka. Lalaki. Sa- Mala. Au. Aw! Para siya umatungan na. So, aw! Hindi ka makakanta yan. Aw! Sabi, aw! Hindi, vocalization ang tawag ko doon. Ganun ba yun? Oo. Sige. Alright, sa pagbigay, paula ka naman natin ating Yeah. mga audience. Sige, Yeah. tita. Sige, go. Si Tita Carol na lang pakantahin mo. Isang ano lang, isang phrase lang. Okay, isang freeze na lang. Isang phrase na lang. Okay. Okay, one of my favorite song from Martin Rivera. Yung kinanta ko nun. Ano yung kinanta ko nun? Say that you love me. Nabahan ako tuloy. Ano ba yan? Ano ang puso kong ito ngayong lumisan ka sa buhay ko kung kailan. Thank you. Yes! Galing naman. Grabe, ang init ng summer pero ang lamig ng boses. Yes. At nanibago din ako sa kanta niya. Kasi pagkakanta yan eh, yung mga rock na Rocker. ngayon, ang ganda naman ng kanta niya sa atin, diba? Yan ang tinatawag na versatile. Yes. Kasi naka one piece ako eh. Alam mo, magrarak-rak ako. Yes. Ako naman, love song talaga dapat dyan. Anyway, tita, maiba naman Oo, tayo, oo, diba? yeah. So, matagal na po kayo rito sa Japan. At of course, ang loving husband niyo is a Japanese. Yeah. So, ano naman po ang masasabi ninyo tungkol sa kultura nila at mga tradisyon? Napakaganda ng kanilang kultura, kagaya ng taon-taon, nagpupunta sila every New Year, nagpupunta sila ng temple, tourist, to be thankful, mga ganon, taon-taon yun, which is kakaiba. Pupunta nga sila doon para magdasal, ganyan-ganyan, pasalamat, ganyan-ganyan. I see. Eh, ikaw naman po ba, tita, sa kultura naman nila? Ano naman po sa parte ng kultura nila ang medyo na-influensyahan ka? Yeah, yung pagiging bait nila na talagang halimbawa no, pag may namatayan sila no, punta tayo sa namatayan no, masaya to, sample lang 'yan. Magbibigay ka and then halimbawa magbibigay ka ng 1,000, ibabalik sa iyo yung gosenyen kumbaga parang ganun. Ibang in return na yung bang talagang hindi po pwedeng hindi sila magbibigay balik sa iyo. Kailangan meron talaga silang ibabalik sa iyo na para naman O, tagay sa salamat. manok. O give and take sila. Oo, hindi yun puro sila take ng take. Oo. Kaya yun ang isa sa nagustuhan ko nila. Hindi yun sa pera ha. Oo. Kumbaga traditional talaga nila yun. Actually, ang nagtataka ako doon. ano sila, Oo. well-mannered sila pagdating sa culture nila. Yeah, so yun, number 1 yun, well-mannered sila. Yun ang nagustuhan ko na gusto kong gayahin natin mga Pilipino. Kaya naman yun ang mga Pilipino. Yeah, mga disiplina, yan. So, ano naman no, Tita Carol no, sa isang ano ng family, so, di ba kahit kayong dalawa ni Papa James, di ba? Si sino ang suyoy sa inyong dalawa? Ako yun. Obvious naman di ba? Okay. Pero sa decision siya yun, number Okay. 1. Yeah.
So, meron po ba kayong mga alam, maliban doon sa sinabi nyo kanina, di ba? Meron ba kayong ibang mga alam na mga tradisyon na gusto ninyong ma-experience? Mga tradisyon nila, kagaya ng mga anak nila na set from 7, 5, and 3 years old. May mga tinatawag dyan na sitsigosan. Talagang mag-celebrate sila dyan. Yan. Then meron silang hinamatsuri every year yan sa mga babae. And then may tanabata, mag-wishing sila for luck. Mga ganun tradisyon na which is maganda. So, nakakatuwa naman si Tita Carol. Lahat ng alam niyo yung para sa bata. May anak po ba Wala, kayo? wala naman kaming anak. Pero kahit pa paano, alam ko naman yun. Wow. Kasi Galing tinuturo niya sa naman. akin yun. Yeah. Ang galing-galing naman. So, may iba naman po tayo, no, Tita Carol. Ang mga Japanese po ba, ang kultura nila, paano po ba sila kumain? Tsaka may hilig po ba sila? Anong pagkain po ba yung mga nakakailigan nila tulad po ba ng rice, bread, or soba? So, ibig sabihin, Tita Carol, ikaw ba nagluluto ka ba sa bahay? Nagluluto. So, konti. ano niluluto mo para kay Tito James? Sinigang, paulit-ulit. Buti na lang, hindi siya umaasim. Mamukasim naman eh. Okay lang yun. Wala siya magawa eh. So, si Tito James is more of rice. Yeah, more of rice. And then, pinakagusto talaga ng mga Japanese is noodles, like soba. Alam natin lahat yan. Ramen, pinakagusto nila yan. Pero si Papa main pa rin James- yung rice. Pero Oo. si Papa James, sinigang ang pinakagusto niya. Wala naman ako ibang luto. Iba, itlog, sinigang. Ayan. Kaya yun, gusto niya. Wala talaga siya magawa eh. Oo. Di bale? Okay lang naman yun. Ang importante, nakakain. Oo. Naka 19 years naman din kami sa puro sinigang. Oo. Yan, nakatagal din. Ang galing naman pati pala si Papa James, isipin mo isang Japanese na kumakain ng pagkain nating Pilipino. Oo, Oo, nag-asawa diba? siya ng Pilipina eh. Ne. Kainin niya. Oo. Siyempre. And eto naman, Tita Carol, ano ba sa palagay nyo ang mga mahilig gawin ng mga Hapon na parang tradisyon na sa kanila, kumbaga parang hobby na sa mga modernong panahon, di ba? Oo, Ano ba yung madalas yung nakikita nilang ginagawa lately? Kantahan, karaoke, no? Oo, diba? Hilig nila. Oo, grabe talaga. Mahilig sila sa entertainment. Oo. Kaya nga- Ang galing na market nila dito. Mm-mm. Kaya sana makapasok din tayo sa market nila para yumaman din tayo. Uy, Ano ka ba naman? puro naman tayo charity. Uy! Idol ka na nga, pasok ka na doon. Ganun ba yun? O sige, Oo. thank you. Ayos ka na eh. Wow! Since nabanggit naman yung yung mga sa entertainment po, no? Ikaw po, Mama Carol, dito bilang isang local at Filipino artist dito sa Japan, nasubukan mo na po bang mag-entertain naman ng mga Japanese? Ay, Yan, nasubukan ko sa family ng husband ko. First time yan. Nung That's kinasal nice. ang kanyang pamangkin. Which is 400 guests. Malaki-laki na rin yun. Marami na rin. oo, maraming tao yun. Ako, Yun. pag ako yun, nanginig na ako. Oo. Kasi Hapon eh. Kung Pilipino, okay lang. Hindi ako nanginig kasi puro sila hapon eh. Ah. Bahala sila, intindihin nila ako kung ano yung sinasabi ko. Tuwa naman sila. Yeah. Oo. Anyway, Tita, alam mo nakakatuwa itong usapan natin. Maraming salamat. Nag-enjoy kaming kasama Ako ka. din. Maraming Oo. salamat. Bukod sa naibahagi mo sa amin ang parte ng buhay mo, syempre, nakapagbigay impormasyon ka rin sa ating mga kabayan tungkol sa mga kultura at tradisyon ng mga Hapon. Ayan, so, bilang ano na lang din, Tita, do you have any upcoming events? Meron ka po bang lalabasan ng mga darating na linggong ito, kaya darating na buwan? Meron po ba kayo? Yeah, next month sa Barrio Fiesta in Yokohama, Yamashita on September 28, 29. Marami pong mga artistang darating at kasali po kami mga local artists. Kakanta po kami doon, kaya magkita-kita po tayo doon mga kaibigan. Yes, once again, that is on September 28 and 29. Yes, that is a Saturday and a Sunday. Yes, And yes. it's free admission. Yes, Libre. naku, So, saya-saya. I'm sure na maraming magdadagsa ang pumunta dyan. Yes. Maraming salamat ulit sa inyo. Oo, Thank you po, Ma'am. maraming salamat. Thank you so much. Ate Carol, at pinaunlakan mo kami dito sa KNC. And there you have it, mga kababayan, ang ating very special guest na si Idol Carol, na kung saan ay pinag-usapan po natin ang kultura at tradisyon ng mga Hapon. At umpisa pa lang po yan, mas marami po tayo pag-uusapan sa mga susunod pa namin mga episodes. So, hope to see you again next time, dito lang sa KNC. Kabayan! Atin to!目指しているものはこう世界のトップレベルにこう自分らがなっていきたいっていう思いがあるので日々こう進んでいく
進化していく時代に半歩でも先を行けるように日々研究と、勉強とトレーニングをしてクリエイティブな集団になるようにしていきたいなと思っています。Sponsor tonight, Cathy Rice, Nene's Kitchen. For our food. Yes, at EM Bacolod Inasal. Mhm. At kay Mel's Window Shop sa aking damit ngayong gabi. At Mel's Printing Services. At thank you din kay JC Studios. And of course, I would like to thank myself for my outfit. And of course, you can catch me. Ayan, kapag gusto niyo po ako makatch, you can catch me every Thursdays and Saturdays sa Club Refuge po. Every Wednesday sa Bayani's Kitchen sa Kanagawa Ken. Every Monday sa Ihawan sa Shinjuku. And every Friday naman sa Maria Club sa Fuchu. Ayan mga kababayan, marami pa kaming ihahandog sa inyo next time. At dito nyo lang makikita yan sa KNC Kabayan! Ating to! Sa inyong lahat, mga kabayan, magandang gabi din po sa iyo, Reg. Cut ulit. Okay lang Sabihin yan. mo, maganda gabi din sa'yo, Reds. Carol, maraming salamat po sa pagpunta ninyo dito sa KNC Channel. So, ang pagpunta po ito maraming Masaya ka ha, hindi malungkot. Magandang gabi po mga kabayan. At Nakislip tayo kung nakislip. ang laki ng mukha ko sa frame. Pag tinabi mo kay Colette, maliit kasi yung mukha. And there you have it mga kabayan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok dito sa amin sa KNC. I'm sure nag-enjoy kayo sa inihandog namin para sa inyo. Tama ba, Colette? Yes, Reg. Magandang gabi, man. Maraming salamat.